Hi Aries, weekly kapalaran tarot scope from May 6 to 12, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Aries ngayong linggo, ano nga bang maiwan natin para sa kanila? Message. Aries. Aries, this week will be straightforward sa ating reading. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Aries, sa mga taong ito na maaaring makapakinig. Ayan, ang daming bumagsak. Kunin lang natin itong pinakauna. Okay? The Tower and the Four of Pentacles. Reverse. Okay, so this week, Aries, expect the unexpected. May ilang bagay, sitwasyon. Ito naman, wala naman talaga tayong control sa kung ano mang pwedeng ibato sa atin ng buhay, ng mundo, ng universe. Ayan, lahat na minention ni Moonchild. Okay, ngayong linggo, tayo po ay weekly kapalaran tarot scope. Umaangat yung inyong pagiging independent. Okay? Na dapat meron kayong something na mapuntahan, something na maiimpok, maitabi para sa inyong sarili, mula dito. Kasi alam niyo to, maaaring ito yung papasok sa inyong mga isipan, may ilang aral, mula rin po sa ilang pwedeng maganap, yung ilang hindi inaasahan, or in some way, para sa ilan ay expected na rin ito. Halimbawa, sa mas practical, bilang Four of Pentacles ay narito, yung ilang bayarin. Ayan. Yung ilang bills na every month ay dumarating na wala tayong ibang choice. Wala naman tayong control. Although meron, ayan, somehow meron, kung magtitipid tayo, halimbawa, Meralco ba ito? Magtitipid tayo ng kuryente, pero madalas wala tayong control sa kung ano yung pwedeng ibato niya or itong pag-angat ng ilang bayarin na ito. Pero sabi ko nga, maring inaasahan na rin ito dahil sa init ng panahon, nagbukas ng aircon. Nag-aircon at ito, maaring magulat kayo. It could be unexpected, guys, surprise or shocking events, balita. Hindi naman kailangan laliman na kailangan negative agad, okay? Pero lagi mong tatandaan, maybe isang message lang din ito na kailangang marinig ngayong linggo na to review, okay? Review your life. Life in general, tayo ay general message. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, ayan, as an Aries, sa realidad, magkakaiba tayo ng tinatahak sa buhay. So, kung saan man nag-highlight ang inyong life right now, maybe, again, i-review, i-reassess, or i-evaluate ang buhay-buhay ngayong linggo. Iwas ka sa pressure, syempre pa, at sa ilang nega. Or sabi ko nga, umaangat po kasi ang finances dito, or ilang bayarin na aking nabigyan ng sample. Ayan, so, dito, papaangatin lang din, Aries, ang tamang responsibility kung paano mo po mapapaangat, okay, ang yung tamang paraan kung paano humawak ng pera. Try to save up kung kinakailangan or kung kakayanin. Save for the rainy days. Kasi baka message lang din ito para sa ilan sa inyo na kailangan yung marinig. Bilang magtatag-ulan na, hindi natin masabi ang buhay. Weather lang. Sabi ko nga, etong The Tower, may ilang changes, unexpected pa nga. So, yung mga panahon na hindi natin alam, baka tayo kulangin, alam niyo yun, save. Try to save up. Yun yung pinaka-message dito na aking nakikita. Plans. Ayan, umaangat din po ilang plans for your future. Kahit sa simpleng ideya pa lang ito, unti-unti naman, hindi kailangang ma-pressure. Okay? Pero maring umaangat na or papaangat yan yung ilang ideya or nais niyong gawin, mapuntahan, bigyan pa ng pag-aksyon sa inyong buhay. Nang napapaangat yung positivity, positive thinking. Okay? Ayan. Ano pa ba mai-add natin dito? Yun lang naman. Try to be more responsible sa kung ano mang pinanghawakan mo ngayon or saan man, again, nag-highlight ang buhay right now. Be optimistic. Stay optimistic. Para sa inyo, ngayong linggo, Aries.
Hello Taurus, weekly Kapalaran Tarot Scope from May 6 to 12, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Taurus ngayong linggo, anong ating maiwan para sa kanila? Message. Para sa taong nakikinig ngayon, Taurus, anong maiwan natin para sa kanila? Taurus, ayan na. Meron na dito. Okay. The Three of Wands and the Magician. This one is in reverse. Okay. So, ayan, yung siya pantay. Okay, Taurus, this week, sa mas praktikal, unahin natin ang usaping travel. Okay, maring merong movement. Okay, merong pagbiyahe. Especially, short trips ba ito? Pwede rin naman regardless tayo po ay general reading. Just only take what resonate po. Pero actually, Three of Wands, pwede rin namang international agenda. Or anything in regards travel, kahit over the net lang ito, kung hindi man ito physical travel na kayo ay babiyahe. Halimbawa, meron kayong kakonekta, mapausaping relasyon man ito, or trabaho, kung saan ay kayo itong higit na kakailanganin, kakausapin, or mag-represent ng inyong kumpanya, yung ganon. Or pagdating sa relationship, kung kayo'y handito sa LDR, long distance relationship, maring dyan higit mag-highlight ang linggong ito. The Magician, kung saan meron kayong maring kusa pong umangat or talagang andito ang focus, meron kayong pupunan na ilang kakulangan. Meron kayong bubuin or tatapusin. This one is in reverse kasi. Parang hindi pa nagiging ready ang mga bagay-bagay. So, ito yung higit nyong paglalaanan or pag-aalayan ng higit na enerhiya. May pagkaseryoso and for some of you, maaring ito ay challenging or difficult na gawain, task na pwedeng iba to sa inyo ng mundo. Pero, aking ulitin, kung hindi nyo ito, syempre yung movement, ito po ay merong progreso. Kahit paminsan, parang ang bagal, merong ilang delays or may ilang glitch, may ilang kaba. Parang naisip ko pwede rin dito about sa inyong education, kung kayo ay mga estudyante lamang. Right now, nakikinig, halimbawa, meron kayong i-defend na thesis this week. Ayan, meron kayong gustong mabuo, matapos, maidepensa. I-claim natin na merong magandang flow ito. Okay? Yes, nakakakaba, may ilang challenge, pero napakaganda ng linggong ito na makumpleto mo na, maharap mo na, nang matapos na ang ilang bagay-bagay. Okay? Or isang message din dito na aking nakikita, pagdating sa, kung kanina travel, pwede rin naman about your communication sector, kung nanaisin, humingi kayo ng pagpapayo, or kahit simpleng opinion ito, sa ilang alam nyong pwedeng makatulong sa kung ano mang kinakaharap nyo sa linggong ito. Tayo po ay weekly Taurus. At sa realidad, magkakaiba tayo ng sitwasyon, posisyon. Kung lamang po higit na nagkahit ang buhay, why not? Lalo pa kung mag-apply, yung parang meron kayong kakulangan na binubuo or bubuin. Kahit sa simpleng pakiramdam or sa mas praktikal, usaping pera ba ito? Or negosyo? Or sa inyong relasyon? Okay. Maybe yung approach na naiwan ko, why not? Be open sa ilang pwedeng maitulong or maiambag sa inyo ng ilang tao. Kasi meron tayong pakiramdam dito na meron at merong suporta. Okay? Meron at merong handang tumulong para sa inyo. Kahit pa sa mga panahon na parang ang hirap buuin ito or tapusin ito. Be open sa ilang possibility. Hindi kayo nag-iisa. Okay? And be flexible lang din.
and adaptable sa ilang sitwasyon, kasi lalo pa kung hindi pa ready, since hindi pa buo ang mga bagay-bagay, reversal tayo every time. So, medyo nagiging malalim. I know ang name-mention ni Moonchild kasi napakalawak ng maaring pwedeng makapakinig nito, at depende na again sa kinakaharap nyo yan, pero ano man ang pwedeng pinag-aalayan nyo ng higit na enerhiya ngayon, ano lang din, yung inyong awareness sa situation. Be flexible. Dahil hindi naman lahat ay natin makontrol. Flexible, sabi ko nga sa mas practical, travel sa pagka-travel ito sa ilang day. Ayan. Baka yung ibang tao kasi ang hindi pa ready o hindi pa buo. So, kalma. Ikaw na tong higit na, maging bigger person sa sitwasyon. I know, medyo malalim, pero be flexible. Yun lang may iwan ko. Yung flexibility and adaptability nyo as a Taurus. Natin. Okay? But anyhow, ano man itong pwedeng nyong kaharapin, sabi ko nga, merong patuloy na movement. At dyan, merong progress. Kahit pa, minsan parang hindi nagiging magical ang mga bagay-bagay. Bilang andito ang The Magician reverse po. So, minsan parang ang dull nung paligid, nung moments, walang special, yung ganon. As a Taurus, kayo nandito sa inyong Taurus season, mga birthday nyo, birthday season nyo. So, huwag kayong pangambahan dahil hindi ito yung best time para pangibabawan kayo ng walang kakulayan. I mean, yung color, papaangatin niya yan, meron kayong magic. Magical ang inyong aura. With the Wed Magician, sasalamangkahin nyo lang. Itong ilang pwede nyong nararamdaman niya ngayon or ilang pakiramdam dyan na minsan parang ang bagal o yung pressure ng buhay. So, kalma lang, okay? Enjoy. Enjoy nyo rin yung bawat hakbang, yung bawat movement na ito na patuloy nyong kinakaya at nalalagpasan sa buhay. Para sa inyo ngayong linggo, Taurus. Hello, Gemini, weekly kapalaran tarot scope from May 6 to 12, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-advice, pinaka-message. As usual, mensaheng gabay lamang po, Gemini, ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa inyo? Message. Gemini, this week. Gemini. Okay. The Hangman, the Ace of Swords ay narito, and the Five of Pentacles. Okay, so Ace of Swords, new beginnings din ang umaangat. Kung kayo nakapakinig sa ilang unang nabasahan natin, live na live po tayo sa ating FB. Yes, may bago. Or ito yung pagbabago na gusto nyong makita sa inyong mga kinatatayuan ngayon, or ano bang posisyon ang meron ito? Posisyon, relasyon. Meron tayo ito, I will be honest, meron tayong nakikitang struggle, difficulty. The Five of Pentacles po ay narito. Medyo hindi ito ganun kadali kaharapin or panghawakan. Kaya naman dito, umaangat yung changes na gusto nyong makita, syempre patungo sa improvements or even advancement ng inyong buhay. Pera, okay, sa mas practical dito, yung ilang pangangailangan sa buhay na hindi madali. Pero, kung andito yung katatag, papaangatin mo pa rin yan, Gemini, yung excitements, na hindi ka malulugmok dito sa ilang problema or ilang tensyon, kahit sa simpleng pakiramdam lang na pwedeng maramdaman ng ilan sa inyo. Tayo po ay general read. Eto na, the Ace of Swords. Meron na nung
bago o pagbabago. Bagong simulain, pinto ng oportunidad na kung saan ay may inspire kayo palalo para mas matugunan itong ilang pangangailangan sa buhay. Okay, so wag kayong, lalo pa kung mag-apply po ito, ngayong linggo tayo ay weekly lang naman, oo. Kung mag-apply itong, para bang hindi pagkaklaro o ilang kahirapan, sabi ko nga, hindi ko ito tinatamisan. Pero hanggat nananatili o mapapanatili mo ang iyong katatagan, kahit sa kakarampot na lang na pwede mong paghugutan nung tatag na yan, yung lakas, kumbaga, gamitan mo yun, okay? Bangon. Yes, it's okay to pause, Gemini. Hindi mo naman kailangan madaliin. Hindi mo rin naman kailangan mainip. Dahang may nangyari to, merong ilang kabagalan kang nararamdaman. Relationship ba ito? Or partnership? Usaping pera? Huwag kayong pangambahan. As long as ang isip mo, especially as a Gemini, diskarte kayo, mapamaraan ko. Ayan. As long as tumutuloy ka. At syempre pa, hinaharap mo ito mong o nakikita mong pagbabago. Kahit sa simpleng ideya na pwedeng umangat ngayong linggo, kung saan andito yung stability o yung clarity, bawat mo, meron solusyon ang parating. Mula dito sa ilang challenge, struggle ng buhay na pwedeng ibato sa inyo ng mundo ngayong linggo. Okay, stay positive lang tayo. Huwag kayong mainip. Papaangatin nyo dito. Ulitin ko, not natural. Natural kayong maabilidad. Okay, huwag nyong questionin, ayan, ang inyong mga kinatatayuan or kinasasadlakan, ang lalim, ngayong linggo. Paangatin yung excitements, yung pagka-bright. Okay, maybe isang message lang din ito, lalo pa nga po kung mag-apply yung ilang struggle ng buhay na napaka-normal. Hindi ka naman forever na nandyan. Kahit sa simpleng pakiramdam, meron at merong pag-usad. Paangatin yung excitements, na parang ikaw ay isang nagsisimula ulit. Okay, gaano naman parang ang tagal mo na, or ang tagal nyo na sa relasyon, maybe isang indikasyon ito, why not, buhayin nyo yung ilang bago sa inyong mga sarili. Or mga gusto ang maramdaman sa inyong mga kapareha, ayan, na parang kayo'y nagsisimula sa una. Yung ganon, stay open-minded, be open sa ilang possibility. Paangatin mo rin dito yung patuloy mong paglaban at pag-aksyon. Kasi sa huli, syempre pa, wala sa baraha ang kasagutan. Ito po ay depende sa patuloy niyong paggalaw sa movements. Gaano man kabagal, you are moving forward, Gemini. Huwag kang mainap. As long as you are being unstable and open, straightforward. Ang ilan sa inyo, sa mas practical, maaaring maging prangka, okay, sa inyong nararamdaman. Or sana, wag naman ito something na maging malalim, lalo kung mag-apply ito sa usaping relasyon, kung saan ay magkakaroon ng tensyon. So, alalay lang, kasi ngayong expression, yung mental ability nyo ay pwedeng umangat na sa part na yan, magkakaiba tayo. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, napakalawak ng astrolohiya. Maaaring ang ilan po ay makulangan or masobrahan. So, alalay. Lalo pa sa paraan mo kung paano mo pinaparating or may paparating ang iyong boses. Alalay lang nang hindi tayo nagmamadali. Okay? Pag-aaralan, ipoproseso ang mga bagay-bagay. Dahil meron ditong tulong. Meron kang gabay kahit pa sa mga panahon na feeling mo ang lamig o nanlalamig ang ilang sitwasyon. Kung andito ka sa posisyon na parang alone or feeling lonely, okay? Why not? Reach out. Reach out, Gemini. Hindi ka nag-iisa. Laging merong protection, merong pagtulong dito. Minsan, kailangan lang din natin reach out. Okay? At gawin mo lang din, patuloy mong gawin ang iyong abot na makakaya para makausad kahit paunti-unti. Yun nag-iisa. Yun yung lagi mong tatandaan.
para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Hello Cancer, ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from May 6 to 12, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Ngayong linggo, Cancer, mensaheng gabay lamang po. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer this week. Cancer, para sa mga taong maaring makapakinig, Cancer. Okay, meron na dito. Okay, sige. The Knight of Wands and the Three of Cups. Okay. So, relationship-wise, umaangat ang friendship sector dito or ilang colleagues ba ito, katrabaho, or even your siblings kung meron, cousins, meron kasiyahan. Meron ba kayong, ngayon pa lang kahit sa simpleng pagpaplano, okay, or ideya na pwedeng umangat ngayong linggo, tayo po ay weekly Kapalaran Tarot Scope, pero andito yung excitements or ilang plans nyo, long-term goals nyo together, relationship-wise, okay, na kung saan mapapaangat nyo yung celebration. Maaring ito ay isang wedding, isang party, or could be about business rin naman, business events, ganyan, tayo ay general message. Pero maaaring meron kang invitation din, okay, invitation na matanggap this week mula sa ilang taong malapit sa iyong puso. So, be open sa ilang possibility na ito, be expressive sa iyong nararamdaman dahil parang andito rin yung iyong kagustuhan, okay, or kasi as a Cancer, may tendency na low-key lang at times, gusto lang munang mapag-isa. Maybe isang indication ito na why not? Be open sa ilang opportunity to celebrate life. Mag-enjoy din daw pag may time. Kasama itong taong espesyal para sa'yo. Why not? When it comes to love, napakalawak ng usaping relasyon. Just only take what resonate. Pero bilang, ayan, na-mention ko na rin yung ilang sa katrabaho, okay? Or pagiging practical nyo, pagdating sa negosyo, andito yung curiosity, and at the same time, para bang may ilang pagtatanong na ang ganda. Parang gusto niyang meron pang matutunan, mapuntahan, maranasan, or ma-experience sa buhay. Na hindi sa lahat ng pagkakataon as a Cancer myself, ayan, ay hindi tayo masyadong nagiging bukas dyan kadalasan. Kumbaga, meron tayong time na tayo lang, or nagiging reserved tayo sa ilang sitwasyon, lalo pa kung meron na kayong ilang napagdaanan sa buhay relasyon. Okay? Pero this week, maybe again, why not? Lalo pa po kung andito yung kagustuhan nyo na, no matter what your relationship status, single, in a relationship, married, kung gusto nyong mapalalim ang koneksyon ng bawat isa, or kung nanaisin nyong merong makilala, hindi imposible, the Knight of Wands, na uminit, okay? Merong mag-init, may mag-spark pagdating sa inyong buhay, pag-ibig, love, sector. Okay? Pero, hindi tayo sa pero, wag lang mamadaliin, wag magmamadali sa bawat pag-aksyon kasi more on fun and enjoyment yung nakikita ko dito. Bilang weekly lang naman tayo. Kung andito kayo sa dating stage, why not? Get to know each other first. Enjoy nyo lang muna yung company ng bawat isa. Huwag magmamadali. Kahit pa, andito yung excitement, andito yung spark. Kasi meron tayong nakikita na parang pag-discover nyo pa. Meron at meron pa kayong madidiscover sa isa't isa. Okay, hindi sa hindi okay ang magiging takbo ng buhay relasyon. Pero meron ditong patutunguhan pa nga. Dahil andito yung spark yung kilig. Pero hindi all the time ay nag-i-spark ang mga bagay-bagay. So, it's okay to step back, to pause din at times, ano man ka-excite ang inyong puso. Okay? Itong social life na may kayo, ay na some of you would like the party sa mga kaibigan. Over the net lang ito, the 3 cups. Okay? I mean, yung ilang kanon, para magbuhay or mabubuhay ang inyong mga social sector. May ilang ganap kasama ang ilang matatawag nyong solid dabber cards. Ayan.
Yung ilang taong malapit sa inyong mga puso, why not? Maring merong ikakasal sa inyo, or merong proposal, merong new connections, masaya lang. Maybe, again, isang indikasyon na yan yung higit yung papaangatin. Sa kabila, ito, tayo ay general message. So, for some of you, why I feel na kabaliktaran itong ilang aking nami-mention. In a way. Okay, tayo ay general reading kasi nga, maring ito yung pinaka-mensahe or advice para sa ilan na maging bukas, lalo kung meron kayong kinakaharap emotionally na hindi pagkasapat. Halimbawa, kung kayo mga single, andyan yung pagka-intense pagdating sa inyong mga emotion na, meron pa ba? Okay, lalo pa kung minsan nababalutan kayo nung pagka-low-key, nung kahinaan, nung kalungkutan, na very normal. Tayo ay tao lang, pero kung magiging ka lang daw, Cancer. At syempre, ay nakadepende sa'yo pa rin kung handa na, why not try to go out naman, try something different sa iyong approach, kung paano ka pwedeng merong makakonekta. Maring maging daan ng ilang tao, ilang kaibigan na kanina ko pa na-mention, or ilang taong malapit sa iyong puso, your siblings, your cousins, or ilang workmates. Ayan, so pwedeng dahan, ayan, or pwede niyong mapag-usapan, why not? Pwede siyang maging daan or gabay para sa iyo patungo kay the one. Or if in a relationship, kung andito kayo sa ilang pagtatanong, sabi ko nga na, saan ba patungo to? Meron bang patutunguhan pa to? Oo, pero kalma. Meron ka ditong pwedeng lapitan kahit sa simpleng opinion or pagpapayo. Minsan kailangan lang din natin mag-reach out para mas maging klaro ang ilang sitwasyon. You have to set clear intentions this week, Cancer. Gaano man parang ka-excitement or ka-excite ang inyong mga puso or gaano man kalungkot ang mga bagay-bagay. Maging klaro ka sa intention mo sa buhay relasyon. Kasi iba-iba tayo dyan. Asan ka na ba sa iyong punto ng buhay ngayon? Ready ka na ba? Or meron ka munang kailangan higit na pakatutukan? Physically, mentally, emotionally, or even financially. Siyempre, kailangan maging buo ka at handa ka sa point na yan. Para sa inyo, ngayong linggo, Cancer. Hello, Leo! Weekly Kapalaran Tarot Scope from May 6 to 12, 2024. Ayan, tinitingnan pa natin ang kalendaryo. Kung tama ba ang aking nasasabing date, pero May 6 to 12 ito, 2024. Para sa mga Leo na nakikinig ngayon, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Leo. Message, Leo. Leo this week. Leo, para sa mga taong maring makapakinig nito, ano pong maiwan natin? Ayan, may bumagsak na. At pa tayo dyan. Ayan. The Strength card. Kayo to. Kayo mismo ito. This card represent your sign, Leo, the Eight of Swords, Reverse, and the Devil. Okay, hindi po kailangan katakutan or laliman ang ilang barahang umaangat. Pero unahin na natin yung strength. Ayan yung inyong mga lakas. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. The Strength card. Kahit pa sa mga pagkakataon or panahon na kayo'y napanghihinaan ng kalooban, it could be, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. It could be physically, mentally, emotionally, or even financially. Dalawa lang ito. Merong minsan, diba, highs or lows ng life, ups and downs, dalawa lang. Maaring ikaw ay nakukulangan or nasasobrahan sa isang bagay, sa isang tao, sa isang sitwasyon, or sa iyong pakiramdam.
Ito. The Eight of Swords, isang indikasyon na napakagandang pagkakataon ito, the Devil. Sabi ko nga, hindi health advisor ang Moonchild, pero umaangat po dito yung paraan nyo kung paano nyo mapapaangat this week. Tayo po ay weekly, kahit sa simpleng ideya or plano pa lang ito, kung saan kayo higit na lalakas, okay? Or mapapalakas ang inyong resistensya. This is a good time to break a bad habits or unhealthy habits na meron kayo. Kahit sa simpleng bagay lang yan, minsan hindi natin napupuna yung ilang pagkasobra. Kagaya ni Moonchild, nakakailang kape tayo, so bawas-bawasan. Oo. Alam niyo yun? Siyempre, dito sa part na ito, Leo, tanging kayong higit na makapagsasabi. Okay? Ano ba yung kailangan yung alisin? Sa realidad, kahit pare-pareho kayo ng sign, Leo, magkakaiba kayo ng priority, binibigyang focus and attention. So, be healthy, okay? Healthy sa relationship or sa iyong sarili. Iiwas ka dito sa ilang pagkasobra or sa ilang demonyo. Ayan, the devil ay narito. Kumbaga, try something new pagdating sa mga pakiramdam mo dyan na alam mo sa sarili mo, minsan nasasobrahan ka. Something new kung saan ka higit na mag-grow pa or lalakas pa. Ayan. Magpalakas. The Strength card, maybe kaya umangat ito, huwag ka magpatalo dito sa mga pakiramdam, sa ilang unhealthy. Sabi kong unhealthy patterns, unhealthy habits, or relationship, or ilang tao sa iyong paligid na hindi nakakatulong sa inyo. The Eight of Swords, reverse, ayan na, meron kayong ile-let go, meron kayong i-release, at ito yung ilang aking uulitin, ilang demonyo, ilang, alam nyo, uulitin pa ulit si Moonchild, na nakakasama, or makakasama para sa inyo. Emotionally, mentally, physically. Be open-minded at andyan, merong parating po para sa inyo na ilang opportunity. Minsan, nagkakaroon lang ng blockage dahil na rin sa ilang negativity. Okay? Yun lang naman. Or sabi ko nga, something new. Para may baling nyo ang inyong mga isipan kung saan kayo higit na pwedeng lumakas or recharge your energy. Sa part na yan, iba-iba rin naman tayo. Or kung paano kayo, halimbawa, meron kayong pinapagaling, ang inyong mga puso ba ito or physically, meron talaga kayong iniinda, this is the best week to feel your feelings, feel your emotions. Check in on your health. Okay, napakahalaga niyan. Again, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kung hindi kayo palagay right now, do some reflection, maaaring makatulong yan, okay? Para higit kayong maging bukas patungo sa inyong ikalalakas. Para sa inyo, ngayong linggo, Leo. Hello Virgo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from May 6 to 12, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po para sa linggong ito, para sa mga Virgo na maaring makapakinig, anong maiwan natin para sa kanila. Message, Virgo, this week, Virgo, okay, may umaangat na dito na isa. The Chariot. Ayan. At tayo dyan. Isa pa. Uy, ayun na, bumagsak na. And the Empress card. Ang ganda naman. So, the Empress, ayan, yung pinaka-weird. May relate lang ni Moonchild, pero merong pwedeng ma-impress sa inyo. Sa inyong, kahit sa simpleng aura,
sa inyong datingan, kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili. Maring higit kayong maging magnetic. Ayan. Kumbaga, mahirap kayong hindi mapuna or mapakinggan. So, maiwan ko na ito yung best week para sa inyo, Virgo, to present something sa trabaho ba ito? Or kung meron kayong gustong, kumbaga, i-request sa inyong mga boss pagdating sa inyong mga salary, yung ganon. Kasi maaring mapag-isipan din nila ito eh. I mean, makita nila na oo nga no, bakit hindi? Why not? Coconut. Sabi ko nga, mapapansin kayo. I-claim na natin yan. Okay. Andito yung opportunity para sa inyo to express yourself or dito sa inyong kakayanan. Aangat po ang inyong mga natural na abilidad or kagandahan, kakisigan para sa mga Virgo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Gaano ka man parang sa isip mo, ay parang hindi naman. Oo, medyo haggard ako ngayon. Pero hindi yan totoo. Okay, ito yung umaangat sa inyo. Napakaganda. Merong magandang movements. May magandang flow when it comes to your goal. Mapa. Trabaho man ito, umaangat sa inyong work, partnership, or family. Okay, the chariot ay narito. Be expressive. Leo, ayan naman tayo. Leo, oo, Virgo na po tayo. Be expressive. Papaangatin niyo yung inyong mga expression. Sa love life ba ito? Or sa ilang taong malapit sa inyong mga puso? Pero iba-iba tayo ng paraan dyan. Kumbaga parang yan yung act of service. Yung love language nyo. Ano ba yan? Sa paraan ba na kayo'y nagluluto? Or paparating ng inyong mga boses? Ayan. Be expressive sa inyong paraan. At iba-iba tayo dyan. Pero, maybe yung mga din ito kasi kusang aangat din yung attitude nyo na kailangan meron kayong ma-achieve this week. Tayo po ay weekly tarot scope. Meron kayong something rin na maipakita, maipamalas, maibigay. Yung sense of responsibility sa family. Lalo pa po kung meron na kayong ilang kids, okay? Kung meron na kayong anak, parang sila itong higit mong bibigyan ng prioridad. Or meron kayong extra focus sa family. Or maybe, isang indikasyon lang ito to spend more quality time with your loved ones. Gaan man minsan parang ang busy ng ilang sitwasyon. Pero, hindi mo pa man ito po na Virgo sa kabila ng pagka-busy mo, especially kung mag-apply po yung sa work. Okay, parang ang daming ganap din sa part na yan. Patuloy yung pag-duty nyo sa araw-araw. Maging ano pa man po ang inyong pinagkakakitaan or pinagkakaabalahan, pero you are being noticed. Nakikita ka or makikita ka itong hard work mo. At dyan, ikaw ay hindi lang mapupuna, pero re-respetuhin. Okay? Para bang na-appreciate ka nila. Family man, work-wise. Huwag mong isipin na hindi. Or parang wala naman. Oo. Dahil, andito yung ikaw, kahit ikaw lang muna, sobrang na-appreciate yan tao sa inyong paligid. Gaano man ka-stressful ang buhay. Para bang dahil nga, lalo pa kung may work do, tapos ang dami yung responsibility rin, andyan ng buhay ka pareha, or meron kayong ilang anak, sabi ko nga. So, lang din, take it easy, dahil dito, umuusad ka naman eh. May ilang magandang possibility. Okay? Ayan, may pag-travel din, na sobrang lately, puro travel lang nakikita ko when it comes to Virgo. Hindi man ito physical travel, pero kung anything na meron kaugnayan po sa ibang lugar, ibang bansa. So, chill lang din daw. And be practical. Yes, kayo naman mga Virgo, practical. Chill ng walang pressure, walang eme-eme. Kasi meron ditong patuloy na rin na solusyon. Ano mga nang pwede yung struggle or problema na kinakaharap. Lagi naman tayong diba? Hindi mawawalan ng problema. Financially ba ito? Or work-wise? Or relationship? Sa ilang isipin na ito.
mapapanghawakan. Okay, ulitin ko, meron ditong suporta. Hindi ka nag-isa. Ito, i-add ko message para sa ilan sa inyo. Relationship-wise, okay, merong pag-bloom ng inyong mga love life. Merong pag-spark. Ano bang ready kayong tahan nito? At ayan ha. Kung baga may para bang ready to? Or ready ka na ba? Handa na ba kayo sa mas ikatatatag ng inyong buhay relasyon? Regardless of your relationship status, pero meron tayong spark, kilig, kumbaga, na nakikita ngayong linggo kasi nga ma-appreciate ka ang iyong ganda, ang iyong galing, ang iyong natural na abilidad. At dito, kung andito na kayo sa punto na kung saan ay couples, attached, married, hindi posible, lalo pa kung andito ng kahilingan, ay meron ditong mabuo sa inyong mga tiyan. Ayan, bilang ang The Empress po, nag-represent ito ng pregnant woman. Ayan. So, merong magbuntis. Merong baby blessing. Kung hindi po isang medical advisor ang Moonchild, aking ulitin, okay? Kung hindi ito mag-apply sa'yo, mismo at ikaw ay single pa, maring ito, aking ulitin, the chariot po ay narito, may patungkol sa pamilya. So, meron kayong balita, impormasyon, kahit sa simpleng plano pa lang ito na pwedeng marinig sa ilang miyembro ng pamilya. Yan ang mensahe natin na may iwan for you, Virgo. Hello, Libra! Ito na po ang inyong reading weekly kapalaran tarot scope from May 6 to 12, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Libra ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Libra this week. Okay, meron na dito. Add pa tayo dyan. Ang dami. Kukunin natin yung pinakamabagsak. Ayun na. Okay. 3 of Wands. And the 3 of Cups. 3 and 3. 3 of Cups is in reverse. So, meron bang pag-travel? Ayan. It doesn't matter naman kung long or short distance travel ito, na maring may kaugnayan sa kaibigan or kapareha, your siblings, or ilang taong malapit sa inyong puso. Tayo ay general message. Kahit sa simpleng pagpaplano pa lang po ito, or ilang plano na hindi natuloy-tuloy, pero this week, maring mapaangat ito ng ilang tropa. Ayan. Yung mga plano na nakadrawing lang, why not? Kung andito ang kagustuhan, maaaring merong magandang movement sa point ito. Or sa mas practical, maaaring meron kayong ilang inaasikaso pa pagdating sa travel pa rin tayo. Kagaya ng ilang dokumento, travel documents, visa, passport. Ayan. Lalo ba kung nakaramdam kayo ng ilang kabagalan sa part na yan, itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, then this time, maaaring meron kayong something balita na matanggap sa part na yan. Or kahit over the net lang ito for some of you na nasa long distance relationship, may ilang special na ganap sa part na yan. Exciting times ngayong linggo para sa inyo. Okay, so sa mas practical pa, meron ba kayong pupuntahan na events, party, business, mapa-business man ito, business events or social events, wedding, andito yung ilang ganap. Pero, maaring, ano daw yan, Moonchild? Maaring, hindi lang ito ganun ka-smooth for some of you. Hindi sa hindi niya mapupuntahan or mapagbibigyan, pero maaring meron kayong ilang i-considera. Dahil nga sa lawak ng pwede nyong marating or ngayon ay pinagkakaabalahan, baka hindi lahat ay makapunta or hindi nyo ito mabigyan ng prioridad. Hindi sa hindi nyo bibigyan ng priority, pero syempre pa, maring umangat lang po yung pagiging practical. Okay, kumbaga, unahin nyo lang muna kung ano yung sa palagay nyo ngayong linggo, tayo ay weekly, ay mas mahalaga. Okay, yung nakikita natin dito.
More on travel talaga, movements na ang ganda, patuloy na merong mga ganap sa part na yan. Long distance travel. Okay, I feel na andito yung pagiging expressive para ngayong linggo. More on expression ang umaangat sa ilang readings din natin kanina pa. Parang ang dali niyong pakisamahan lalo. Well, as a Libra, you're all about balance. Gusto niyo merong harmony, merong peace, merong pagkakasundo. At yan yung maaaring kailangan din paangatin or kusang aangat ngayong linggo. Parang ang easy lang. Ang easy niyong pakisamahan or meron talagang ilang new connection, new friendship na umangat this week. Okay, so ang ganda. May ilang planong pwedeng matugunan ngayong linggo at mapuntahan. Merong ilang aral din na pwedeng matutunan. Merong oportunidad patungo sa masasaya. Okay? So, enjoy rin. Maybe yun yung pinaka-message din po. Enjoy the now. Yung present. Ngayon. Kahigit na magbigay din ng higatoon mo. Kung ano yung ngayon. Pagtanggap sa kung yung ngayon. At mag-enjoy rin. Para sa inyo ngayong linggo, Hi, Scorpio! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from May 6 to 12, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Scorpio ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Scorpio this week. Para sa mga taong maaaring makapakinig, Scorpio, anong maiwan natin? Will be straightforward po. Scorpio ngayong linggo. Medyo mailap, ano? Ayan, mailap, biglang ang daming bumagsak. Kunin lang natin yung pinaka-mensahe. Kung ano man ang babagsak pa. Okay, let's add up. Ayun na. The Emperor. And the Page of Pentacles. Reverse. So, the Emperor card. Isang indikasyon guys, Scorpio. Ayan, di ba pantay-pantay ni Moonchild sa camera? Na ikaw yung para bang aangat. Unahin natin ng usaping trabaho, buhay, karera. Ano man ang status or employment status mo ngayon, pero para bang aangat ka. Yung iyong pagiging boss-like or pagiging leader, yung natural na abilidad mo sa buhay paggawa na ang ganda. Okay, maaaring ikaw yung higit rin na kailanganin sa buhay trabaho para bang, hindi ko alam kung positive to sa inyo, pero para sa ilan maaaring hanapin kayo ng inyong mga boss. Kumbaga, ikaw yung nais nilang bigyan ng higit na trabaho. Ayan. On the positive side, syempre pa. So, papaangatin mo lang dito yung tiwala at yung kalakasan ng iyong enerhiya. Kasi with Page of Pentacles reverse, sa mas practical, tayo ay general message. Merong pagka-low-key ng energy. Or sa madaling salita, medyo tatama rin ang ilan sa inyo. Lalo pa nga kung ilang utos ito ng nakatataas sa trabaho. So parang, ano ba to? Si boss, ako hinahanap. Okay, dahil nga, ikaw yung umaangat para sa kanya. Ikaw ang aangat ngayong linggo na alam niyang matutugunan mo eh. Parang easy peasy lang itong pwede niyang iatang na trabaho. Or talagang kusa rin ito sa inyong mga pakiramdam, naaangat, kumbaga, you will act as a mentor, a guide, ayan, pagdating sa ilang tao sa inyong paligid, na kung saan, ay lalapitan ko to si Scorpio ngayong linggo. Kasi alam nila, life in general, okay, mapausaping trabaho man, relasyon, pamilya, alam nila na ikaw yung higit na makapag-iwan, makapagbibigay ng malalim na pagpapayo. Yung may pagkaklaro. So, I feel that you will be needed this week, Scorpio. Okay? Kasi nga, dito yung stability na ang ganda. Hindi mo pa man yan ma-realize. Parang dito yung pag-focus rin.
pagdating sa commitment or partner relationship area. Mentor, guide. Kahit pa ikaw isang estudyante pa lang ngayon na nakikinig, pero umangat ang iyong kagalingan or iyong aura sa anumang inyong pinagkakabalahan or higit na binibigyan ng focus ngayong linggo. So dito, last message lang, wala, okay? Kung yung ibang tao nga na-appreciate ka, hindi mo pa man yan ma-realize. So sana ibigay mo rin yan, panatilihin mo yan sa iyong sarili. Tuloy na yung enerhiya na meron kang magagampanan at magagawa, matutulungan para sa inyo ngayong linggo, Scorpio. Hi Sagittarius, ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope from May 6 to 12, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Sagittarius na nakikinig. Anong may iwan natin para sa kanila? Message. Sagittarius this week, ayan, agad-agad. No worries po. Dahil bago pa man tayo mag-start, ay sinashuffle natin mabuti ito. The 8 of Swords, umangat na naman siya. 8 and 8. 8 of Cups. And the Death card. Okay, ito hindi kailangan katakutan. Meron lamang po itong kalakip na mensahe. So, 8 and 8, my forever. The Death card ay narito, may ilang changes patungo sa forever. I-claim natin yan na halimbawa, kung meron ka man ngayon, tayo ay live na live, nagbabakil po ang Moonshot, patawarin. Kung meron man tayong, or kayo, Sagittarius na ngayon pa lang ay naisimulan, bigyan ng pag-aksyon, or bigyan ulit ng prioridad, lalo pa kung meron kayong ilang halimbawa na pornada, or na hindi nabigyan ng tuon, nung atensyon nitong mga nakalipas. Kahit nitong nakalipas na linggo lang, tayo ay weekly, or nakalipas na buwan, or even taon, sige, tayo ay general reading po, just only take what resonate. Halimbawa, meron kayong napornadang o hindi na ituloy na proyekto, then maybe isang sign nito, umaangat dito, na why not? Try again. Try one more time. Okay? Kahit pa sa mga pagkakataon na ito ay tinalikuran mo na. Ito, sabi ko nga, pwede ito po ay may patungkol life in general, kung saan nag-highlight ang iyong buhay. Pag-ibig ba ito? Ayan, maaaring merong sumubok ulit. Mula dito sa ilang pagsubok na inyong pinagdaanan, magiging handa ka ulit. Magiging positibo ka sa part na ito regardless of your relationship status right now, single, or in a relationship, married. Sabi ko nga, patungo ito sa forever. Sana all, ganun, hindi. Pero baka ito rin yung pwedeng umangat sa inyo na magiging ready lang kayo na maging bukas sa ilang posibilidad. Maybe isang message lang din po yun. Okay? Why not? Try something different or something new, yung approach nyo when it comes to love. Kasi meron ditong ilang changes. I will be honest. Patungo to sa positive connection, commitment, or partnership kung ito ay may patungkol sa business. Mapapangat nyo palalo. Well, as a Sagittarius, hindi nyo pa man yan ma-realize, pero very positive naman kayo. Bright yung inyong nakikita pagdating sa future. Kahit pa, hindi nyo yan. Ayan, nakapiring siya. Yung kanyang mga mata. Kahit yan ay hindi nyo po na o ramdam o makita sa inyong mga sarili. This one is in reverse kasi. Maring ngayong linggo, maaring kusang umangat yung pagiging optimistic or pagiging futuristic sa buhay na gusto nyo ganito, ganyan. Yung may forever na, yung may pang long term na connection, again, or partnership ito. Okay? So ito, yung medyo hindi okay.
Again guys, ulitin ko, magkakaiba tayo ng sitwasyon, posisyon, relasyon, porosyon. Kung kaya dito na sa punto na, kasi meron ditong pagtalikod, the death card. Again, it's all about changes, transition, transformation. Depende na sa itinatakbo ng relasyon. Pero kung andito na kayo sa point na gusto niyo na lang maging positive, angat yung yung long-term plans niyo, angat yung forever thinking niyo. Pero kung andito kayo sa relasyon, especially or partnership when it comes to business, na parang hindi na nag-grow or hindi na ito yung nakikita nyong forever. Ayan, biglang nalungkot. Kasi merong pagtalikod dito. Maaring ito, meron ng mag-let go, meron kayong i-release, may ilang changes. Depende na po sa kung ano mang itinatakbo ngayon ng buhay-buhay. Pero definitely, Sagittarius, positive, stay positive, papaangatin yung positive thinking and yung approach mo. Be open sa ilang possibility, huwag kang mapapanghinaan ng loob. Siyempre pa, iba-iba tayo ng kinakaharap or paano natin hinahandle ang sitwasyon. Walang forever. Kahit pa kanina pa sinasabi ni Moonchild na may forever, pero sa reality, everything is temporary. Okay? Kahit pa yung feelings mo na yan na medyo mabigat or hindi okay right now. Lagi mong iisipin na yan ay temporary lang. Okay? Yan po ay mapapalitan din ng kaginhawahan sa pakiramdam. Claim na natin yan. Positive lang tayo ngayong linggo para sa inyo, Sagittarius. Hello Capricorn! Weekly Kapalaran Tarot Scope from May 6 to 12, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa linggong ito, bagong linggo ng Mayo. Capricorn, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Capricorn this week. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Capricorn na nakikinig. Capricorn. Ayan. Okay. Eto na. The Fool and the Two of Pentacles. So, andito yung pagiging ready nyo. Ready to take on responsibility. So, yung sense of responsibility na very normal at hindi lang normal, pero natural para sa inyong mga Capricorn na kailangan meron kayong magawa, meron kayong matapos. Umangat yung pagiging multitasker nyo dito o yung talent nyo na mapanghawakan ng mga bagay-bagay, mapatrabaho man ito, usaping pamilya, kapareha, andito. Yung balance naman. Or maybe isang message yan na ngayong linggo, higit mong bibigyan ng prioridad yung, of course, yung improvement na gusto mong makita sa pera. Again, pera, pwede rin pera, trabaho. Andito lahat, Two of Pentacles. Yung binabalance mo, work-life balance, na hindi madali. Pero you will be ready. Or be ready. The Fool ay narito sa ilang bago. Bagong simulain pagdating dito or bago sa pakiramdam. Para bang, lalo pa, kung ang ilan sa inyo is starting from scratch or from zero, from day one, o kahit sa simpleng pakiramdam na parang ay sisimulan ko ito. Or patuloy kong parang yung pag-inat ng inyong goal. Hindi imposible na dito dahil nga sa kagalingan nyo na mag-handle ng mga bagay-bagay, hindi nyo pa man yan ma-realize, pero ngayong linggo mapapaangat nyo yan ng higit. Then, i-claim po natin na merong something new. New job offer pa to? New opportunity? For some of you, may get a promotion kung saan, sabi ko nga, you will take on more responsibility. I mean, pero dito, dahil hindi tayo perfect, hindi laging balance. Andyan yung ilang imbalances. Minsan hindi natin
na panghahawakan ng mas magaan or maayos ang mga sitwasyon sa dami ng isipin or ng ilang obligasyon. So, take it easy rin naman. Hindi dito dapat magmamadali. The full card po ay narito. May ilang bago. Yes. And ready ka. Yes. Yes to opportunity. Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Merong opportunity, pero aking uulitin. You have to be ready. Kasi sa opportunity, lalo pa kung ay extra. Extra income ba ito? Extra work? Extra offer? Extra client? So, syempre pa, meron siyang extra. Kaakibat niyan ay yung extra responsibility rin. Kaakibat yung ilang extra gawain. So, take it easy. Huwag kang magmadali. Okay? Ngayong linggo. Pag-aaralan ang mga sitwasyon o itong pwede mong bagong hakbang, lalo na yung mga bago. Kasi sa bago, madalas dyan, hindi yan ganon ka-easy panghawakan. Yun lang naman. Yes, kung merong opportunity, tanggapin. Pero hindi naman kailangan yes ng yes, lalo pa kung merong marami. Claim natin na marami na pwedeng ihain sa inyo ng mga gandang posibilidad ngayong linggo. Kung saan po ay pwede mong mapaangat yung satisfaction o yung kasapatan sa iyong buhay. Or isang indikasyon lang din yan na kung ano man ang kinakaharap mo, kung anong meron ka ngayon, diyan ka na lang muna higit na mag-focus. Live sa baga. Paangin yung content sa iyong sarili. Sa ilang gaan naman parang ready ka sa mga bago. But, Virgo, ayan. Kanina, Leo, Virgo, Megosmen na po moon child. Tayo sa inyo na Capricorn. Katatapos lang sa Virgo, pero kung andito yung willingness to start something, ano pa man ang plano nyo sa relasyon or sa pera, sa trabaho, andito again ang lahat. Two of Pentacles, anong binabalanse mo ba right now? Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as sa Capricorn, magkakaiba kayo ng tinatahak sa buhay, okay? Magkakaiba ng destinasyon ng bawat isa. Depende yan kung saan po kayo nagbibigay diin ng prioridad or focus this time. Pero, if you're willing to start something new or to experience new things, hindi yan imposible para sa inyo. Andito ang excitement, yung contentment, yes, pero excited kayo na harapin ang bukas. Maybe isang message yan na huwag kayong mawawalan ng lakas na baka wala ng magandang posibilidad sa bukas dahil meron po. Okay? Andyan yung pagiging productive pa rin and busy. So, yung blessing of work, hindi ka mawawalan. Claim na natin yan. Positive lang. Para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hi Aquarius! Weekly Kapalaran Tarot Scope from May 6 to 12, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Aquarius ngayong linggo, anong ating maiiwan para sa kanila? Message. Aquarius this week. Aquarius para sa mga taong maaring makapakinig nito ngayong linggo, anong may iwan natin para sa mga Aquarius? Okay, meron ng bumagsak. Ayan, may sumasama na sa aking kamay. The Eight of Pentacles and the Eight. Okay, kanino ba yun kanina? Parehong merong pagbagsak ng 8-8. 8-8. So, andito na naman tayo sa long term. Long term plans ba ito? Or pang forever na ilang tinatrabaho nyo ngayon pa lang with 8 of Pentacles. Maging ano pa man yan, especially when it comes to your career. Ganitong-ganito yung message ko kanina dahil almost the same yung bumagsak. Merong ilang posibilidad kung saan dito ay bibigyan nyo pa rin ng patuloy na enerhiya ang trabaho. Or,
Kung meron kayong ilang napornadang gustong trabahuhin, isang proyekto halimbawa, o isang goal na hindi nyo gaanong kumbaga natutukan o nabigyan ng focus na panindigan nitong mga nakalipas na buwan especially. Or kahit nitong mga nakalipas na taon, why not? Tayo ay general reading, Aquarius this time. Maybe this is a sign na for some of you na why not try one more time. Try again. Susubok ka ulit. Mula dito sa ilang pagsubok na pinagdaanan mo along the way or ilang struggle na rin ng buhay, maniniwala ka ulit na why not? Oo nga, no, hindi pa naman huli ang lahat. Umaangat yung hopes and wishes niyo sa buhay. Gaano man parang sinusubok kayo or nasubok na kayo ng life. Yes, umaangat ang opportunity to try again. So merong new beginnings, new opportunity. Mapa-work man po na sobrang umaangat dito, trabaho, buhay, karera, or buhay, relasyon, tayo ay general message. Reversal din po tayo every time, so maaring ikaw tong susubukin, balikan, or merong pagbabalik tanaw, kahit sa simpleng ideya ito o pakiramdam. Weekly tayo guys, weekly horoscope. Meron at merong chance for renewal or reconciliation. Again, mapa-work man ito, project, offer, client, anything, especially na may kaugnayan sa nakaraan. Okay? Or, sabi ko nga, kung ano man ang wino-workout nyo ngayon, kahit pa part na ito ng nakaraan, ay patuloy nyo itong higit na bibigyan ng enerhiya ngayong linggo. Dahil, ayan po, meron pag-increase na meron at meron pa rin chance na meron kang makilala or madiscover pa. Ano man ang pinaka magbibigay diin or nagbibigay diin sa inyong buhay ngayon, general message po tayo, life in general. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Aquarius, depende na ito kung saan nag-highlight or kung ano ang iniiwanan nyo ng prioridad. Ngayong linggo, weekly tayo. Okay? Work, andito yung pagiging, ano pa rin, yung patuloy na productivity and busy ng ilan sa inyo. Yung pagiging masipag, ay hindi nyo pa man yan ma-realize, pero parang ang dami yung gawain, trabaho, na gustong bigyan ng prioridad. So, isa-isa lang din, okay? Maybe isang sign ito na sabi ko nga, long-term plans hindi naman agad-agad. The more nga raw na mas matagal, mas maganda. Mas maganda yung outcome, di ba? Kasi unti-unti, hindi kailangan na one day lang yung pagtatapos ng ilang gusto nyong harapin. The more na matagal, the more na mas mararamdaman mo yung pagkasulit ng iyong ginagawa or gagawin. So, relax lang din, kalma, isa-isa lang. It's okay to pause mula dito sa ilang pagkabesi or inaalayan mo ng enerhiya, ng investment, ng atensyon. The Eight of Pentacles, this indicates hard work. Talagang nagsisipag. Andito yung, kumbaga, work kung work, laban kung laban, na napakaganda. Pero, lagi mo nga alalahanin na dapat handa ka. Okay? Siyempre, you should always know your business, kung ano itong tinatrabaho mo. Or, kung meron kayong pangangailangan or mangailangan kayo at one point, hindi rin naman masama, okay, na nagiging open ka sa ilang posibilidad na merong kahit sa simpleng pagpapayo or opinion ang pwedeng iparating sa'yo. Lalo pa kung medyo mahirap, physically, mentally, emotionally draining ang trabaho. Hindi ka nag-iisa. It's okay to pause. Pwede kang mag-reach out. Pero, since andito talaga yung hard work, yung efforts, andito yung attention, I feel that you will have too much on your plate this week. Aquarius, kahit paminsan, parang, ano naman kaya naman na
isa-isa. Pero parang gusto nyong meron at merong ma-accomplish. Yung sense of responsibility na kailangan merong ma-work out or ma-achieve ngayong linggo na ang ganda. But, balance, okay? Nang hindi ka lang nakatuon dito sa isang sektor, napawak na ng buhay, ng relasyon, pamilya, at yung ikaw. Okay? Pa rin, relax, chill, pag may time. Recharge your energy. Pa po, kung mag-apply itong ilang messages natin ng pasipag ngayong linggo para sa Aquarius. Hello, Pisces! Weekly kapalaran po tayo, Tarot Scope, from May 6 to 12, 2024. Kuha tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. Ngayong linggo, as usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Pisces. Sa taong pwedeng makapakinig, anong maiwan natin para sa kanila? Message, Pisces. Pisces, anong maiwan natin para sa inyo? Ngayong linggo, Pisces. Uy, may ilang cards. Kunin ko lang, hindi na. Kala ko napakarami. Parang ang kapal. Okay na to. 3 cards spread tayo. Tingnan natin. The Lovers. This one is in reverse. The 5 of Cups. Okay. And the Judgment card. Oh. So, syempre, unahin na natin. Usaping relasyon, pag-ibig, tayo ay general reading. Just only take what resonate po. The Lovers. The 5 of Cups. So, maaring meron lang ditong tendency ng disappointment. Especially for those who are in a relationship, partnership, in business man ito, or couples, married. Ito napaka-normal naman na dumadaan tayo sa ups and downs, highs or lows ng inyong koneksyon. Wala namang perfect. Pero kahit sa simpleng tensyon lang ito, hindi kailangang laliman, pero hindi ko ito tatamisan. Meron lang ilang hindi kayo pwedeng pagkaunawaan, or hindi kayo magsasabay, or hindi na kayo nagsabay at one point nitong mga nakalipas na linggo o araw. And this week, Judgment card. Huwag kayong mag-alala. Everything is temporary. Walang forever. Bitter na naman ang moonshot, hindi. Kumbaga magkakaroon dito ng pagkaklaro at the right time. Ito lamang, maaring kung if ever mag-apply lang yun, okay? Yung hindi nyo masyadong pagsabay sa isa't isa, yung ilang differences ay umangat. Ito lamang po, marahil ay isang challenge, okay? Or ilang test kung paano nyo nga ba panghahawakan ang sitwasyon sa mga pagkakataon na hindi nagsasabay ang inyong kagustuhan, kahit sa simpleng opinion, komento na hindi nyo napagkasunduan, nagkaroon ng disagreements, disappointments, in short, na stress ang ilan sa inyo. Normal lang po yan. Lalo pa kung andito na kayo sa relasyon na pinagtibay na rin naman kayo ng ilang pagkakataon at nakabuo na kayo ng pundasyon para sa isa't isa. I feel na ito naman po ay ma-work out. Meron pang renewal, meron pang bago. And once na malagpasan nyo ito, lalo pa kung ngayon pa lang din kayo sinusubok at may pagkamalalim ang naganap, mas moonshot, mas patungo kayo sa koneksyon na parang hindi na kayo matitinag pa. Once na malagpasan nyo yan, wala na kayong ibang test ng buhay sa relasyon, pagsasama, partnership, and business ba ito na hindi nyo pa kakayanin na. Alam mo yon. So, chill lang. Pero, it's okay to pause rin naman, Pisces, na ayan, kasi hindi madali okay? More on you na lang muna tayo sa enerhiya na pwede mong maiiwan sa iyong sarili. More on self-care, self-love,
Okay? Kasi alam ko madalas para sa ilan sa inyo na nakakapakinig as a Pisces sa mga readings ko, more on self-care talaga ang umaangat. Kasi as a Pisces, very natural sa inyo yung inyong mga pusong mabigay, pusong mahabagin. Kumbaga, madalas, hindi naman yung isip sa inyong sarili. So, yung una nyo ang ibang tao bago ang inyong sarili. Kaya, marahil pinapaalalahanan kayo ng baraha na huwag nyo rin kakalimutan na i-appreciate. Bigyan naman ng something reward yung kayo. Okay? Maging ano pa man ang relationship status, single, married. Kasi once na nagmahal ang isang Pisces, all out. Bigay lahat. So, magtira rin daw para sa inyong mga sarili. Okay? Yun yung pinaka-message dito. Pero, meron at merong aangat din na maaring katotohanan. Or, kahit aral ito. Even realizations sa kung ano mang pwedeng kinakaharap sa inyo ng buhay or binibigay sa inyo ng buhay. Meron at merong madidiscover pa, meron at merong magliliwanag na katotohanan. Patungo, okay, syempre pa, magkakaiba tayo sa realidad, magkakaiba tayo ng sitwasyon, relasyon, kinakaharap bawat isa. Pero yung pagkakatiwalaan lang din, kung ano itong pwedeng umangat na katotohanan or bagong simula. And yes guys, it's either dalawa lang po ito. It's either kasi judgment. Ano man yung pwedeng umangat na katotohanan ito. Yung pagkaklaro. It's either meron kayong lalaliman pa, na ako pa naman mention. Kumbaga, merong pagkakasundo pa rin, maayos ito. Or totally, dahil nga meron ng nagliwanag, meron ng pag-angat ng something in you na mas makikita mo na ang yung tunay na worth or halaga, Pisces. Some of you may let go someone or meron kayong i-release kahit sa simpleng pakiramdam na alam nyo hindi nyo deserve. Okay? Na alam wala ng growth or hindi nyo nagiging masaya. Hindi kailangang laliman pero sana lagi mo lang tatandaan ang iyong halaga. Para sa inyo ngayong linggo, Pisces.